Mga minamahal ko pong nanay at tatay, palakpakan po natin ang ating most outstanding counselor at ang batang kalye ng Sampaloc, ang magiging Congressman Joel JTV Villanueva! Ang sa barangay. Si Yorme Isko. Anong ibig niyo sabihin, kako? Kasi pag si Yorme Isko tinawag na mamaya, yung mga yan, panigurado magpapalakpakan ng malakas. Pag tinawag si Yorme, yung mga yan, magtatayuan yung mga yan. At pag tinawag si Yorme, magsisigawan yung mga yan. Sabi ko, anong ibig niyo sabihin? Hindi mo kaya yon, sabi nila sa akin. Eh ngayon, pag nakaya ko, sabi nila, ililibre ka namin mamaya ng dinner sa Manila Hotel. Sabi ko naman sa kanila, pag hindi ko naman nagawa, ano naman ang gagawin ko? Ikaw naman ang manlilibre sa amin sa Manila Hotel. Parang lugi ako. Isa lang ako at 6. Pero sabi ko, hindi naman ako maatras sa mga paghamon eh. Sige, susubukan ko. Chokes, ulitin mo ha. Mga minamahal ko pong nanay at tatay, palakpakan po natin ang ating most outstanding counselor at ang batang kalye ng Sampaloc, ang magiging Congressman Joel JTV Villanueva! Ang sa Maliit ako ng mga ito eh. Hindi nila alam, mga barkada ko itong mga ito. Ay nako, magandang hapon. Pumuli sa inyo lahat. Ginigising lang namin kayo sapagkat nakakantok tong oras na ito. Ang totoo niyan, habang nagsasalita sila isa-isa, pasilip-silip ako doon sa gilid. Silip ako ng silip. Tinitingnan ko ang response ninyo. Tinawag si Doc Almiron, nakita ko kayo, gumaganon kayo. Pwede nga maging konsyal ng doktor na ito. Nung tinawag si Bagay, pwede rin. Nung tinawag si Bagatsing, parang si Basil Valdez Comanta to. Si Eunice Castro, pwedeng representante ng kabataan ito. Si Attorney Lady Quintos, magaling ito, mana rin sa kanyang ama. At si Consial Rino Tolentino, akala mo may kadebatihan sa Plaza Miranda. Kinakabahan ako ngayon. Silip ako ng silip. Nako, ako ng pagkakataon ko na. Panay pakilala pa sa akin, ang susunod na congressman, ang pinili ni Yorme para maging congressman. Kinakabahan sa gilid. Kailangan galingan ko. Sapagkat makikinig din kayo sa akin. Tama ba? Lalo na, iba na ang laban ni JTV. Tapos na tayo sa pagkakonsihal. Dati pag binoto ninyo ako, sinayda ninyo ako, JTV. Meron pa kayo 5 konsihal. Ngayon, iba na. Pag hindi nyo kursunada si JTV, meron kayong binilugan, hindi nyo na mabibilugan si JTV. Tama? Pero kapag si JTV naman ang kursunada ninyo, pag binilugan nyo, hindi nyo na mabibilugan yung makakalabang ko. Tama rin? Isa lang. So, kailangan mamimili pala kayo talaga ng isa. JTV, palalahanan ka namin. Congress to. Congress ito. 300 plus na congressman na magkakaroon sa loob ng Batasan Complex. Batasan. Ibig sabihin, gawaan ng batas. Ang opisina ng mga congressman. Naiintindihan mo ba yon? Opo naman. Ibig sabihin, kailangan marunong kang gumawa ng batas. Opo naman. O sige, makikinig kami ngayon sa iyo. It is your time to shine. You explain kung bakit ikaw ang dapat namin piliin. Sige po. Nabanggit ko na ang tanggapan kung saan nag-oopisina at nagdidebate ang mga congressman sa Batasan Complex. Maliwanag yun. Ngayon, 8.5 years ka ng konsehal namin, JTV. Pwede ba? Maglahad ka kung meron kang nagawang batas
Sabihin mo sa amin ngayon, titingnan namin kung magaganda yung batas na ginawa mo. Sige po, meron po ba kayong pamaypay na ibinigay kanina? Meron? Oo. Meron po ba? Nay, pwede mo mahiram ko, ha? Ito po. Meron kayo nito? Itabi nyo, ha? Ipahiram nyo sa mga kapitbahay, sa kasama nyo sa bahay pag-uwi. Mapapansin po ninyo dito, sa hawak kong ito, nandito po yung ilan sa mga batas na pinangunang akdaan ni Konsyal Joel J.T.B. Villanueva. Unang-una, tapat ko, linis ko, ordinance. Ang hangarin nito ay mapalinis ang mga barangay at ang ating komunidad para hindi na nahihirapan ng barangay official. Ganon din ang pamahalaang lungsod na palalahanan tayo mapanatili ang kalinisan ng ating lugar. Ibig sabihin, meron tayong mga bahay, maliit man, malaki, inuupahan mo man, o hindi. Ang mahalaga, bawat isa sa atin may inuuwian. Meron kang tapat sa bahay mo, maliit man yan o malaki, dapat yung tapat mo malinis. Dati, slogan lang ito, tapat ko, linis ko, ordinance. Ngayon, naging batas na. At dahil nasa batas ito ay dapat ipatupad sa lungsod ng Maynila. Tama? At ang nanguna sa pag-akda ng batas na ito, walang iba kundi si Konsihal Joel J.T.B. Villanueva. Isa, babahagi ko lang yung story niya. Nung ako po'y barangay chairman, nung ako'y naging barangay chairman na sa edad na 26 anyos, yung barangay ko sa may Permesa, Honrades, M. de la Puente, Vicente Cruz at J. Marsan, yung J. Marsan ko, maliit lang ho yan. Pag may pumupuntang mga kaibigan ko, napapahiya ako. Sabi, ikaw bang chairman dito ngayon, pare? O piyesta ba sa inyo? Hindi. Sa August pa ang San Roque Fiesta. Akala ko kasi piyesta eh. Bakit? Ang dami kasi nakasampay sa mga kawad ng kuryente at sa mga lampos. Nakasampay ang duster, ang short, pati ang brief at panty ay nakasampay doon. Nakakahiya nga naman. Kaya nung naging chairman ako, pinatawag ko mga constituents ko sa barangay assembly. Mga kabarangay, bilang barangay chairman ninyo, bagamat ako'y bata pa, magmula po bukas, ayoko na makakakita ng mga sampay ninyo dyan sa mga kawad ng kuryente at sa mga lampos natin. Sabi ng constituent ko, siyempre katatapos na ng eleksyon. Ang higpit mo naman, chairman! Porket mahirap kami, wala kami sampayan. Ang higpit mo. Hindi po, Nay. Bilang barangay chairman, dapat nasa obligasyon ko linisin ang ating barangay. At nakita ko, hindi magandang tingnan. Kaya wala naman kami pagsasampayan. Sandali lang po. Batid ko po yan. Hindi ko po sinasabing mahirap kayo. At huwag mong ipagmamalaki sa akin. Marami kayong pamilya! Ganun eh. Huwag kayo, hindi tayo nag-aaway. Aayusin natin ang barangay. Kaya ako sinabi, huwag na kayo magsasampay sapagkat pangit. At may solusyon ako dyan. Ano yun? Tinawag yung mga barangay tanod ko. Pagdating ng mga barangay tanod ko, may dala silang mga pinagawa kong improvised na sampayan. Binigyan ko bawat bahay. Kanya-kanya kayo. Ngayon, alam niyo na, pag naglaba kayo, hindi na kayo magsasampay dyan, kundi dyan nyo na isasampay sa may harapan ng inyong bahay. Naintindihan nila. Magmula noon, wala na nagsasampay ng mga panty at bra nila dun. Nalinis na. Maraming laba. Kulang yung sampayan. Hinihiram niya sa kapitbahay. Maglalaba ka ba kayo, Mare? Hindi, bukas pa. Pera muna, ha? Sa nagsampay. Ibig sabihin na isaayos ko. At dahil sa ginawa kong iyon, si JTB bilang barangay chairman ay nahirang na best barangay chairman nung panahon na iyon. Yan. Okay, diretso mo yung paggawa mo ng batas, JTB. Pangalawa, may mga kaibigan tayong bakla, tomboy, transgender o mga miyembro ng LGBTQI+. Ibig sabihin, sila'y parte na ng ating komunidad. Ayoko makakarinig sa lungsod ng Maynila na yung isang miyembro ng LGBTQI ay nadi-deny sa oportunidad na dapat ay karapatan niya. For example, tomboy siya, nag-a-apply siya sa isang trabaho, ang kailangan female, tomboy. Sabi ng manager, hindi ka pwede. Kailangan namin babae. Pero mo hinusgahan siya dahil tomboy siya, hindi siya consider ang babae. Dininay siya. O kaya nag-aaral, enrollment. Nag-aaral yung bata, mag-i-enroll, bakla. Ang pilantik ng pilik mata, kulot na kulot. Ang haba, dininay ng enrollment. Kasi bakla. Mali yun. At nagkaroon ng mga insidente gano'n. Nasubok ang ating ordinansa. Nagkaroon tayo ng ordinansa tinatawag na Anti-Discrimination Ordinance against the members of the LGBTQI+.
ipinagtanggol natin sila. Inaabot ako ng 9 na buwan na debatehan sa loob para may ipagtanggol ang karapatan ng mga miyembro nito. At sa awa ng Diyos, naipasa natin to taong 2020, kaya meron na tayong Anti-Discrimination Ordinance ng LGBTQI at ang pangunahing may akda ng batas na ito, si Councilor Joel JTB Villanueva. Pangatlo, anti-vandalism, pininturahan mo yung iyong pader para maging maganda, maayos. Ay, dapat naman. At biglang paggising mo, kinabukasan, nakita mo may mga nakasulat sa pader. Kahit sa lagos nila, nakalagay doon, ipaksa ang gobyerno. Pero may pinaganda ni Yorme, biglang may magsusulat ng ganun. Oh, karapatan nila, freedom of expression daw. Parang mali. Nirevisa natin ang existing anti-vandalism ordinance at noong 2019, na-amyendahan ito at nanguna sa pag-amyenda nitong na konsihal ay galing sa Sampaloc, Maynila at ang pangalan niya ay si Councilor Joel JTB Villanueva. Ang apat, batid ko, lahat kayo dito, tatango. Yung bang nakakaranas kayo ang himbing-himbing ng tulog ninyo, biglang makakarinig kayo sa labas ng motorsiklo na tama ba? Ang ingay ng tambutso. May batas na po tayo dyan, ginawa ng inyong konsihal. Pero ako, kasama ni Attorney Lady, kasama ni DJ Bagatsing, hindi ho namin obligasyon ang mag-implement ng batas na ginagawa namin. Ang obligasyon nito ay nanggagaling sa executive o sa local chief executive o yung mayor. Kung meron mang kakulangan sa implementasyon nito, hindi po kami dapat sisihin sapagkat ginawa namin ang parte namin sa paggawa ng batas. Ang dapat ninyong sisihin ay wala po akong sinabi. Basta ang implementasyon ay manggagaling dapat sa chief executive ng ating lokal na pamalaan. Basta ang batas na ito, nagbabawal, ginawa na ho ng inyong lingkod. Ngayon, kausap ko po si Yorme kanina sa gilid. Pasensya na kayo, talagang araw-araw kami nagsasalita. Sabi ko kay Yorme, boss, pwede bang mag-request? Ano yun, JTB? Pwede ba pag-upo ninyo sa City Hall, pagbalik ninyo sa City Hall, may batas po kaming ginawa sa konseho. Yung maiingay na muffler, dapat sinasawata. Pwede ho bang pagdating ninyo, ayusin nyo to? Ang sabi ni Yorme, pag-upo ko, makasisiguro kayo, lilinisin natin at uhulihin natin ang mga pasaway ng mga motorsiklong naglalagay ng mga maiingay na muffler. Ayos ba yun? Ayun, okay. Panglima, an ordinance adopting certain zoning regulation responsive to the new normal and providing for enforcement. Ano ito, JTB? Kailangan inaayos natin ang ating lugar. Residential tayo, halos lahat dito. Lahat na nasa harapan namin nakatira kayo sa mga barangay, komunidad, kung tawagin ay residential. Merong mga lugar sa 5th District na commercial, may industrial. Ibig sabihin, nakakategorize ang bawat lugar. Ang kahalagahan ng zoning regulation na ito, dapat malaman natin kapag residential kayo, hindi ito mahaluan ng mga commercial o industrial na businesses. Bakit? Sapagkat maapektuhan kayo sa pagbabayad ng amilyar. Yung dapat na bayarin ng mga residential, dapat nakapiksyon sa tamang rates lamang. Pero kapag magkasama kayong mga commercial o industrial, mag-ibang rate, argabyado kayong mga naninirahan sa mga bahay sapagkat madadagdagan ng bayad ng real property tax ninyo. Kaya dapat ang commercial, industrial at residential community ay nayahanay lamang sa mga tamang lugar at ang gumawa ng batas nito, nanguna sa paggawa nito, konsihal ninyo sa Sampaloc, Maynila, si Councilor Joel JTB Villanueva. At bilang panghuli, ilan sa mga inilagay ko dito, lahat dito ngayon ay senior citizens. Bago maging alkalde si Yorme Isko Moreno, ang mga alkalde, Chairman Ombet, senior ka na talaga. Kasamahan kong chairman yan eh. Sa tingin ninyo ang dahilan, pinipili, sila-sila lang, palakasan, hindi kilala ang tagalista. Totoo ba yan? Kayo nagsasabi niyan. Huwag niyo ako ituturo. Ibig sabihin, parehas na parehas din, Dok. Ganyan din ho yung kausap namin kanina, ganyan kaingay. Ibig sabihin, may mali sa sistema kayo nakikita. Ganun ba? Kasi baka ganito ang nangyayari, baka parehas din ang obserbasyon ko. Leader kita ha, may 5 ka. Coordinator kita, 10 ka. Maingay ka sa social media ha,
kinakampanya mo ako, 15 ka. Tama? Ngayon, ibinigay doon 5, 8, 10, 15, 20, 30. Dahil leader, coordinator, hindi ko nilalahat. Dahil ibinigay doon, ang tendency ng binigyan, hindi ko nilalahat. Nangyayari, natetempt sila. Dahil sa akin binigay eh. Ang nangyayari, ipinamamahagi lang nila sa mga kasamahan nila sa bahay. Kapatid, kamag-anak, kakilala, barkada. Tama ba? Nakong ingay ng group ng Sona na to. Parang punong-puno ng galit. Talaga! Sabi oh. Malamang yung kapitbahay mo lagi nakakakuha, nakikita mo dumadaan sa'yo may grocery. Tama? So meron kayo nakikitang mali sa sistema ngayon ng kasalukuyan. So gusto niyong ulitin sila? Hindi. Kasi ayaw niyo yung sistema nagaganap ngayon, di ba? E papalalahanan ko kayo. Umaangal kayo sa sistema. Baka magkamali kayo. Sila na naman ang maboto ninyo. Ay papalalahanan ko kayo sa sinabi ni Albert Einstein. Sabi ni Albert Einstein, do not expect a different result will come to you tomorrow. If what you did today is the same as yesterday. Naintindihan po ninyo. Ako rin po hindi, memorize ko lang po ito. Asarap lang pakinggan eh. Hindi, ang ibig ko sabihin ganito. Tingnan ninyo ha, umaangal kayo. May maling sistemang nangyayari ngayon. Sabi ni Albert Einstein, huwag kayong aasa na magkakaroon ng pagbabago sa inaharap sa maling sistemang nakikita ninyo ngayon. Kung ang gagawin ninyong pagdidesisyon at pagboto ay parehas din ng kahapon. Tama ba? Kasi pag sila na naman nilagay nyo, yan na naman. Sila na naman. Sila na naman na may tupad, sila na naman na may akap, sila na naman na may AX, tama? Nangyayari na eh, 8.5 years. O kaya pinalalahanan ko kayo. Sabi nga, for an evil to succeed is for good men to do nothing. Kaya natin inilalahad ngayon sapagkat kayo'y umaangal at nakikita ninyo ang maling pamimili. Ngayon, JTB, alam mo palang ganun ang problema eh. Sabi mo, pag naging congressman ka, anong plano mo? Pag inabutan ko yung AX, akap tupad na yan, pag si JTB naging congressman, lahat po yan, itutuloy lahat ni JTB ang pamimigay niya. Pero, umaangal kayo sa sistema. Doon ako maiiba sa kanila. Kung dati may pinipili, 5 ka, 10, 15, 20. Kay JTB, ito sisiguraduhin ko. Kagaya na sinabi ni Lola, yung apo niya pala'y dinadalang ko lagi buwan-buwan ng tulong. Ang ibig ko sabihin, ako po, hinahanap ko po yung mga dinadialysis. May cancer, bedridden. Siguro nakikita ninyo ako pag umiikot ako sa lugar ninyo, kinakatukong pinto, kahit walang nakakakita sa akin this oras ng tanghali o kaya gabi, kumakatok ako sa pintuan para magatid ng aking munting tulong dun sa taong nangangailangan ito. Kahit walang makakita sa akin, hindi ko ipinopost sa social media. Sapagkat mahalaga sa akin kapag may tinutulungan ako, kahit hindi ako nakikita ng mga kadistrito ko, ang mahalaga, ikinalulugod ito ng Panginoong Diyos na nasa itaas. Tama? Yun. Kaya itutuloy ko ito, pero sisiguraduhin ko, titiyakin ko na ang babaksakan ng mga financial aid dito, yung mga tunay na nangangailangan, kagaya ng mga may cancer, meron dinadialysis, nasa ospital, natanggalan ng trabaho, walang pagpaaral ng mga anak. Yun ang tutukuyin nating una na babaksakan ng mga financial aid galing sa national government. Okay po ba yun? Alright.